Muslim, ng mga grupo ng mga tao na nagtitipon sa isa sa mga bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga masjid, at pinabasa ang aklat ni Allah, ang Quran, at kanila itong pinag-aaralan sa pagitan nila maliban sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bababa sa kanila ang kapanatagan sa sakina. Pangalawa, babalutin sila ng awa rahmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papaliputan sila ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat ay ginugunita o pinabalgin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nasa kanya, sa mga nasa kalangitan. Maalipin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pakita natin ang pagpapaliwanag ng ating mga ulama, ng mga ulama ng salafus salih, ng mga naunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim. At kabilang na rito ang pagpapaliwanag ni Imam an-Nawawi rahimahullah, na kanya sinabi patungkol sa napakahalagang hadith o kasabihan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, sabi na ang pagpapahalaga sa mga pagtutulong sa mga bahay dalaginan o sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Imam an-Nawawi na ang hadith na ito, sabi niya, ay patunay sa dakilang halaga ng pagtitipon sa masjid para sa pag-aaral ng Quran. Alinman dito, ito pala ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran, pag-ikinig ng Quran, pag-aaral ng Islam. Ang salita nito, sabi niya, fi buyutillah, sa mga bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tumutukoy sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito mga alipin ng Allah, sabi niya, ay nagpapakita rin ng karagdagang kahusayan o kainaman ng mga masjid sa Islam bilang sentro ng kaalaman at paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito nag-aaral ang mga salaf, ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nauna at naging kondisyon ng kanilang pag-aaral ay sa loob ng masjid, sa mga bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ilan lamang sa kainaman ng masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang sentro ng kaalaman, pag-aaral ng Islam, pagsapak kay Allah, at paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi niya, ang pagbabasa at pag-aaral ng Quran. Binanggit ni Imam an-Nawawi rahimahullah na ang dalawang salitang ito, sabi niya, yatuna kitab Allah wa yatadarasunahu, binabasa ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ito sa kanilang pagitan, ay nagpapakita ng dalawang uri ng mahalagang gawain. Ang una, sabi niya, ay yung tilawa o yung pagbabasa ng Quran, ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kasama at ito ay tuturing na pagsamba at magkuha rito ang gantimpala mula kay Allah. Pangalawa, ang mudarasa, ang pag-aaral at pagtuturo dito. Maalipin ng Allah, ang pagtutulungan sa pagpapaliwanag ng Quran, pag-unawa nito at pagpatalakay ng mga kahulugan dito. Ang pag-aaral nito ay kabilang sa napakalaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na isinasagawa sa loob ng masjid. At sinabi ko niya na ang mga bunga at biyaya nito, sabi niya, ay nagsabi ng apat na gantimpala. Ayon sa hadith, ay malinaw na bunga ng mga gawain nito. Una, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yung pinanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gantimpala na ating makukuha kapag tayo ay nasa loob ng masjid, nagtitipon-tipon, nagsasama-sama upang punitain ang Allah, upang pag-aralan ng Quran, upang pag-aralan ng Islam, nuzulus sakinah. Sabi niya, ay dito lamang makakamit, sabi niya, ang pagbaba ng katahimikan at kapayapaan sa puso ng Muslim. Nuzulus sakinah, pagbaba ng kapayapaan sa puso ng bawat Muslim kapag sila ay nagsasaliksik ng kaalaman ng kaaral ng Quran sa loob ng masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sakinah ay isang uri ng katiwasayan
Ito ay regalo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagtitipon para sa pag-aaral ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagbalot ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, ang rahma wa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng ating mga ulama, ay sumasaklaw sa lahat ng ano ng kabutihang maaaring makamit ng isang tao. Ang rahma ng Allah, kapatawaran, gantimpala, at biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, yung dalawang ito, yung ating kapanatagan, pagbaba ng kapanatagan, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan ng aaral ng kanyang aklat sa Quran, mga kapatid, dito lamang ito sa loob ng masjid na kami, ayon sa hadith ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haffathum al-malaika, at sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ang paglilipot ng mga anghel sa kanila. Yung mga tao, yung mga Muslim na nasa loob ng masjid, nag-aaral ng Quran, nagbabasa ng Quran, nag-aaralan ng Islam. Ano ba natin ang alipin ng Allah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakatalibot sa mga Muslim na ito. Pinapalibutan sila ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ito sabi niya ay pisikal mismo na pagdalo ng mga anghel na nagpapakita, sabi niya, ng karangalan ng mga nag-aaral ng Quran. Imagine mga alipin ng Allah, kung gaano ka-espesyal ang mga anghel ni Allah. Sila ay pumapalibot sa mga Muslim na nasa loob ng masjid, nag-aaral ng Islam, pinag-aaralan nila ang Quran, ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكَرَهُ اللَّهُ مِمَّنْ عِنْدَهُ. At hindi lang dito mga alipin ng Allah, sinabi rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pagbanggit sa kanila ni Allah sa piling ng kanyang mga malalapit na nilalang. Yung mga malaika, yung mga anghel sa kalangitan, binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, yaong mga Muslim na nandoon sa loob ng masjid, nag-aaral ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang napakalaki karangalan ng alipin ng Allah, na ang isang tao pa lamang dito sa mundo, halimbawa, pagpili ng kanyang pangalan ng presidente o ng mga popular na tao, siya ay nakakaramdam na ng napakadakilang kasiyahan sa kanyang puso. Paano pa kaya ng alipin ng Allah? Kung mismo ang lumikha ng langit at lupa, ang hari ng lahat ng hari, ang lumikha sa ating lahat, ang magpamit mismo sa atin sa harapan ng kanyang mga anghel. Gaano ka-espesyal ang mga tao na kayo nag-aaral ng Quran sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ang ating mga alipin ng Allah, ang pagtuturo ng Quran, binanggit ni Imam An-Nawawi na ang pagtitipon para sa pagtuturo o pag-aaral ng Quran ay hindi lamang individual na gawain, kundi isang ibadah na may napakalaking benepisyo. Sapagkat sa ganitong gawain ay meron ng nagtuturo at meron ng natututo at meron din mga nakakaalala. Pero hindi naman yung mga marunong ang dapat umala sa loob ng masjid, kundi lahat tayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat marami sa ating maraming meron mga kaalaman, subalit pa niya itong nakakalimutan. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral at patuloy na pagdalo sa mga pag-aaral sa masjid, ay napapaalalahanan siya sa mga kaalaman na nakalimutan na niya. At ganoon din mga alipin ng Allah sa harap mismo ng tagapagturo. Ito ang pinakamaginang na pamamaraan ng pagsasaliksik ng kaalaman, na ang mag-aaral ng isang Muslim sa harapan mismo ng tagapagturo. At ito din mga alipin ng Allah, sabi ni Imam An-Nawawi, ay kapamaraanan, tradisyon ng mga salaf, ng mga naunang henerasyon ng mga pagtutulit na Muslim, na sila ay nagsasaliksik ng kaalaman sa mga bahay ng Allah, sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang pa sa mga benepisyo nito mga alipin ng Allah, mga kabutihang may tutulog nito ay ang pagpapatibay, sabi ni Imam An-Nawawi, ng ugnayan sa pagitan ng mga kamusliman. Sinabi niya,
na ang pagtitipon ito ay nagiging dahilan ng pagkakaisa. Pagkakaisa, pagtutulog ng mga puso at pagkakapatiran sa Islam. At ito naman ang katotohanan ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim ay nagsasama-sama nagtutulungan sa kabutihan. At ang Quran, sabi niya, ang siyang nagiging sentro ng ugnayan at hindi ang mga makamundong usapan at hindi ang mga makamundong bagay. At ito yung katotohanan ng alipin ng Allah, na ang masjid ay lugar na kung saan ang ating pinag-uusapan dito ay hindi makadunya, kundi kung paano lumakas ang ating iman, kung paano tayo maging mabuting mananampalataya, kung paano tayo matuto ng ating mananampalataya. Kaya ito sabi ng mga alipin ng Allah ay sentro ng ugnayan, ang masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aaral sa loob ng mga masajid o bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi pa ni Imam An-Nawawi rahimahullah na ang pagpupulong sa layunin upang makating ang mga makamundong bagay ay hindi kailanman nagdudulot ng sakinan, ng kapanatagan at awa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sabi niya, ito ay natatangi lamang, sabi niya, sa mga pagpupulong upang pag-aralan ang Quran, upang puntahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakituhan natin ang mga gantimpalang ito kapag tayo ay nasa loob ng masjid, nagtitipon-tipon, nag-aaral ng akhlaq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bila pagpatuloy mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inabi na kita sa mga salafus salih patungkol sa hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang karagdagang aral at bilang karagdagang pagpapaliwanag ng hadith na ito na kanilang sinabi. Ang mga ito, sabi nila, ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang hadith na ito ay nagpapatunay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalakating Quran, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. At magtiis at magtyaga, sabi ng Allah, kasama ng mga taong dumadalangin sa kanilang Panginoon sa umaga at sa gabi na nagnanais ng kanyang mukha o nagnanais ng pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, balugdan nawa siya ng Allah, qala Ibn Abbas, innal majalis allati yadhkuru fihi Allah hiya al-hadaiq mu'abbara. Sabi niya, ang pagtitipon kung saan binabanggit o binubugita ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tulad, sabi niya, ng mga hardin sa paraiso ng mababango, na ang mga masjid na nagtitipon-tipon dito ang mga tao upang mag-aaral ng Quran ay parang hardin ng paraiso sa lupa, kung saan bumababa ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ito ng mga sahabat ang pagbunita o pag-aaral ng akhlaq ng Allah sa loob ng masjid. Sabi nila, parang hardin ng paraiso sa lupa. Subhanallah. Naway mga tayo ng ganito ng pagpapalaga ng alipin ng Allah sa ating pagsasaliksik na
fihi kitabullah afdalu 'inda Allah min mil'il ardi dhahaban. Sabi niya, ang pagpupulong daw sabi niya o pagtitipon kung saan binabasa o pinag-aaralan ng aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala ay higit ng malaga kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pagkakaroon mo ng yaman sa mundong ito. Ng yaman, sabi niya, pagkakaroon ng buong mundo na puno ng ito. Subhanallah. Ganito nila itinutuloy ng mahalaga, ganito nila pinapahalagahan ang pagsasaliksik ng kaalaman ng alipin ng Allah. Ng Quran, pag-aaral ng Quran sa lubog ng masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mainam, mas mahalaga pa sa nila ito kaysa sa pagkakaroon ng buong mundo na ito na puno ng yaman o ginto. Subhanallah. Tingnan natin ang mga Muslim sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah. Kung gaano nagpapahalaga sa mga magulang pag-aaral ng Quran sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni isang kasalas ng ginto o pagkarampot na halaga ng alipin ng Allah, ipagpapalit nila yung pag-aaral ng isa na makuha lang yung pagkarampot na dunya. Kakarampot na yaman na meron sa dunya. Ang mga sahaba, ang mga salama, mas mainam balik-balikan sabi nila yung pag-aaral ng aklat ng Allah sa loob ng masjid. Kaysa isang nabuntong ito na puno-puno ng ito. Ganito rin ang pinapahalagahan ng alipin ng Allah ang pagsasalisik o ang pag-aaral ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Mujahid rahimahullah, إذا جلس القوم يتلون القرآن نزلت عليهم الرحمة واشتاقت إليهم الملائكة. Sinabi niya, kapag ang isang grupo ng mga Muslim o ang mga grupo ng mga Muslim ay umupo, sabi niya, upang basahin ang Quran, ay bumababa sa kanila ang awa ni Allah at nananabik sa kanila ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nananabik maging ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbaba sa mga tao sa mga Muslim na kanilang pinag-aaralan ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel mismo, mga alipin ng Allah, ay naangin at nagnanais dumalo sa pagtitipon ng mga Muslim na dito ay pinag-aaralan nila ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Imam Malik rahimahullah, sabi na, al-majalis allati yaqra'u fiha al-Qur'an ruhun li ahliha wa ruhun li ahli as-samaa. Sinabi niya, ang mga pagpupulong kung saan binabasa ang Quran ay liwanag para sa mga tao ito at liwanag din para sa mga nananahan sa mga kalangitan. Ang mga anghel, subhanallah. Ang Quran na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aaral ng Quran ay nagiging liwanag hindi lamang sa mga dumadalo, kundi maging sa mga anghel sa kalangitan. Ganito katabi ng mga alipin ng Allah. Yung pag-aaral ng Quran sa bahay kalangitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi na Sufyan al-Thawri rahimahullah, sabi niya, "Idza ra'aita al-majlis qad ghashiyathu as-sakinatu wa ghashiyathu ar-rahmah fa'lam annahu majlis al-Quran." Sinabi niya, kapag nakita niya, sabi niya, ang isang pagtitipon na napapalikutan ng katahimikan at awa mula kay Allah, alamin ninyo, sabi niya, na yun lamang ay natatagi sa pagtitipon o sa pag-aaral ng Quran. Ang tanda ng isang pagtitipon ng Quran, mga alipin ng Allah, ang tanda nito ay ang kapayapaan mula kay Allah. Ang awa mula kay Allah at ang pagkalulog din o pananabig ng mga anghel sa mga pagtitipon na ito. Sinabi na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, "Idza aradtum 'ilman fanshuruhu al-Qur'an fil masajid." Sabi niya, kung nagtanais kayo, sabi niya, ng kaalaman, palaganapin ninyo, sabi niya, ang Quran sa inyong mga masjid. Kapag nagtanais kayo ng kaalaman, sabi niya, palaganapin ninyo o ipalaganap ninyo ang Quran sa mga masjid. Ang pag-aaral ng Quran sa masjid, ang pagtuturo sa loob ng masjid. Sapagkat ang alipin ng Allah, ang Quran ay
salita ni Allah ang siyang pinamimumulan ng lahat ng kaalaman sa ating pananampalataya. Paano na ang pinagmumuhanan ng gabay ng mga mananampalatayang Muslim? Ang aklat ng Allah, ang Quran, at ang pangalawa ay ang sunna ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ilan sa mga binanggit ng ating mga ulama ng mga salaf salih patungkol sa gantimpala at kainaman ng pag-aaral ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob mismo ng masjid. Nasabi nila ang masjid na mayroong pag-aaral ng Quran, pagtuturo at pagdalo ng mga kamusliman parang hardin ng paraiso dito sa mundo. Ang pagtutulong para sa Quran ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman ng mundo. Ang mga anghel ay nananalig sa pagdalo sa pagtitipon ng mga muslim na kung saan kanilang binabasa at pinag-aaralan ng Quran. Ang pagtitipon sa pag-aaral ng Quran sa loob ng masjid ay nagiging iwanan para sa lupa at gawin din sa kalangitan. Ang pag-aaral ng Quran ay nagbubulot ng kapayapaan, kapatawaran mula kay Allah at awa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay, mga alipin ng Allah na napakahalaga sa buhay ng bawat Muslim na kanyang pag-aralan, matutunan ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran. Kaya hindi kaya natin ang bawat kapatirang Muslim, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nagnanais makamit ang anumang kabutihan mula na kabutihang napapaloob sa ating nabanggit sa punta na ito, na tayo ay maglaan ng oras, tayo ay maglaan ng panahon kasama ang ating kaibigan, kasama ang ating mga kaibigan, kasama ang ating mga kapatid, upang tayo ay lumalog sa pag-aaral sa masjid, upang sa ganun ng ating pinakawa ay sama-sama tayo makamit ang mga gantimpala na binanggit ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin kay Allah na ipagkaloob niya sa ating lahat ang anumang makakabuti sa atin dito sa mundong ito at higit lalo sa kabilang buhay. Amin ya rabbal alamin. Ala sallu ala nabiyyikum fa inna Allaha amarakum bidhalika yuqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه